ulit ako ng video tutorial. Yung i-discuss ko naman ngayon is kung paano tayo makakaiwas sa malaking variance ng syrup. Ang dapat nating tignan para naiwasan natin yung mga variance is unang-una yung CO2 regulator. Yan. So, itong CO2 regulator na to, ito yung isa sa mga parts ng post-mix na kung saan dito natin tinitignan yung laman ng CO2 tank at kung kailan natin pwedeng palitan yung CO2 tank natin, no? So, meron tayong carbonator assembly at meron akong hawak na primary regulator. So ngayon i-discuss ko ngayon yung variance, kung gaano kalaki yung variance na nawawala, no? So yung mga walang ganito na carbonator, yun medyo less variance sila. So mas maliit yung variance nung tinatawag na built-in carb kaysa dun sa external carb. So ito yung sinasabi kong external. Ito ngayon yung mga ini-install namin sa mga Jollibee, Greenwich, tsaka Chowking, Burger King, ayan. Mga ganito na. Pero dun sa mga mang-inasal, stable pa rin sila na ang ini-install namin sa kanila is built-in. So, bihira lang yung mga mang-inasal na mayroong ganito kasi karamihan sa kanila is nasa mga maliliit lang na capacity. So, yung mga malaking capacity, yun, kino-convert na namin sila ng mga malalaking makina at kino-convert na rin namin sila sa mga external katulad ng ganito. So, i-discuss ko ngayon yung CO2 syrup variances. Bakit malaki yung variance ng syrup natin? So, maraming cause kung bakit tayo nagba-variance ng syrup. Pwedeng temperature. At syempre, unahin ko muna yung ito kasi dito talaga madalas na ito talaga yung madalas na nakaka-apekto bakit malaki yung variance natin, no? So, para maiwasan natin yung variance ng syrup, so kung mapapansin nyo, lagi kasi napapansin ko, no, pag nag-PPM ako, ang practice ng isang store, nagpapalit lang sila pag ganito na yung itsura ng CO2 nila. Yan. Yung needle, nakadikit na dun sa stick. Pati yung primary gauge natin, nakadikit na rin. Kaya, hindi na magmi-mix dito banda yung tubig, yung plain water, at saka yung CO2. So, ano mangyayari pag hindi sila nag-mix ng maayos? Nagpalit naman kayo ng CO2. Bagong palit din, punong-puno yung CO2 nyo. And then, yung needle niya, nakapull naman siyang ganyan yung needle, nakapull siyang ganyan. Pero pag dispense nyo, flat taste pa rin. So, meron pa rin mga customer na nagko-complain, walang spirit. Yung walang spirit na sinasabi, yun yung tinatawag na low carbonated. Ibig sabihin, parang juice na lang siya, parang tubig na lang siya, parang hindi na siya, wala nang dumidikit sa lalamunan na acid, gano'n. Yun yung tinatawag na low carbonated. So, bakit ba nagkakaroon ng low carbonation sa isang product? Kasi unang-una, napapabayaan natin yung CO2 tank na nawawalan ng laman. So, ano ba ang kailangan nito para makapag-carbonate? Ang kailangan nito is between 100 to 105 PSI. Kaya meron tayong tinatawag na primary gauge. Dito nyo makikita yung 100 to 105 PSI. Ayan. Ayan, yun. Yung
Kaya obserbahan ninyo itong gauge na to nasa 100 to 105 PSI. Kaya napakahalaga na kailangan ingatan ninyo yung CO2 regulator gauge na nasa post mix ninyo. Kasi pag nasira to, di nyo na makikita kung yung needle ba is nasa red zone, yung needle ba is nasa full pa ba siya o wala na. Yun ang kahalagahan ng regulator gauge natin. No? Kaya ingatan nyo yung regulator gauge natin na hindi siya nasisira. Okay? So, ang tanong, paano tayo nagba-variance? So, nagba-variance tayo kasi, sir, nagpalit na kami ng CO2. Pero yung laman niya, sir, naka-full na. Tapos yung primary gauge niya is nasa 100 to 105 PSI. Pero ganun pa rin, sir, ang product, flat taste pa rin eh. So, yun yung time na nagkakaroon kayo ng variances. So, paano? Kasi po, unang-una, itong motor po na to, mayroon siyang ilaw dito, di ba? Yan, may ilaw. Itong motor na to, ito yung nagpa-pump ng tubig pag wala ng laman. So, para mag-carbonate po ito at mapalitan yung lumalabas sa dispensing valve from plain water to carbonated water is kailangan umandar po ito para mag-carbonate siya. So, paano po siya papaandarin, sir? Para umandar to, kailangan i-dispense nyo muna ng i-dispense doon sa dispensing valve para mag-carbonate po yung ating tubig dito sa loob ng tangke. Kasi kung hindi siya magka-carbonate, ganun pa rin. Flat taste pa rin yung lalabas doon. So, kailangan i-dispense nyo siya ng i-dispense. Kailangan matanggal yung lahat ng plain water na 1/2 plain water na load nitong tangke para umandar ulit siya. No? Kasi ito po kasi yung sensor niya. Yan. Ito yung sensor niya. Pag puno pa yung tangke, hindi pa to aandar. Hindi pa aandar yung motor. So, kailangan i-dispense lang i-dispense. Kaso, yung dinidispense natin doon sa dispensing valve is, siyempre, may kasamang syrup yon. So, siyempre, yung syrup na yon, pag itinapon mo, variance yon. Pero pag sinerve mo naman sa customer complaint naman. Di ba? So, anong gagawin ninyo para maiwasan? Yun yung number 1 na variances. Yun yung time na nagkakaroon kayo ng variance. Kasi yung lumalabas doon sa dispensing valve ninyo is mahinang pressure ng soda water. Kasi nga hindi pa carbonated. Pag mahina yung pressure ng soda water na lumalabas doon sa dispensing valve, mas maraming syrup yung mau-occupy na lalabas doon sa valve natin. So, hanggat hindi nagka-carbonate doon sa standard level yung soda water dito sa loob ng tangke, magko-consume pa rin kayo ng syrup. So, paano nyo malalaman na carbonated na yung soda? Yun. Makikita nyo yan doon sa flow rate, doon sa flow na lumalabas sa dispensing valve. So, pag nag-dispense ka, medyo may mga bubbles na yun. Medyo nagka-carbonate na yun. Pero kung makita mo na parang manipis pa yung bubbles na lumalabas, hindi pa carbonated yun. Pero carbonated yun. Pero pag sinerve mo yun sa customer, mangyayari, ang magiging labas nun is flat taste. Mababa. Hindi siya kakagat dun sa ating lalamuman. Kumbaga, hindi siya didikit yung doon pa lang sa ibabaw, makikita mo na wala siyang fizz, yung bumubula-bula na parang bumubulwak-bulwak na maliliit na bula. Yun. Fizz ang tawag doon.
So, paano nyo maiiwasan yan? Simple lang yung gagawin ninyo para maiwasan ninyo yung carbonated water. Pag low carbonated siya, ang dinidispense ninyo na isang baso na sineserve nyo sa customer, ang katumbas nun is 4 na baso. Ang katumbas nung isang baso na sinerve nyo sa customer na flat taste at low carbonated. No, hindi carbonated masyado yung product. So, na babarians kayo ng 3 baso. So, ang mangyayari, pag nag-serve kayo ng, sabihin natin, ng mga 10 cups, nag-serve kayo. O kaya 20 cups bago nag-carbonate, bago bumalik yung standard carbonation nung product ninyo, yung post-mix ninyo. So, yung 20 cups na yun, i-multiply mo ng 3 kasi 3 cups ngayon nawawala kada dispense ninyo ng low carbonated beverage. So, ang mangyayari, 20 cups yung mawawala sa inyo. For example lang yun. Paano kung nawawala sa inyo is, sabihin natin 20 liters pala yung nawawala sa inyo dahil napakalayo ng BIB ninyo doon sa mismong post-mix. Siyempre, yung 20 sabihin na lang natin 10 liters. Ilang liters, ilang baso, ilang 8 ounce yung 1 litro. Yan. Kung halimbawa, yung 1 litro, sabihin na natin na 3 cups. So, meron kayong nawalan na 20 liters bago siya nag-carbonate. So, 3 times 20 equals 60. So, 60 cups na agad yung mawawala sa inyo kada magpapalit kayo ng CO2 na ganito ang itsura. Yan. So, anong dapat nyong gawin? Kailangan obserbahan ninyo yung CO2 ninyo. Kailangan ganito lang dapat. Pag oras na naka-red zone na siya, automatic wag nyo nang gagamitin. Kailangan nyo na agad palitan. Bakit? Para yung carbonated water dito na standard, yung standard carbonated water dito is stable lang. Ang gagawin nyo lang, parang palit lang kayo ng palit ng CO2. Unlike kung in-empty ninyo yung laman ng CO2, ang mapapalitan to ng plain water. So, ano mangyayari? Magdi-dispense na naman kayo ng napakarami para lang mag-carbonate siya. And customer complaint pa, baka mamaya mayroon kayong mga big order. Tapos ang big order nyo nasa 50. Tapos yung sinerve yung 50 puro low carbonated yung laman. O di nakakahiya naman dun sa mismong nag-order. Diba? So, yun. So, napakahalaga na kailangan ingatan nyo yung gauge natin ng CO2 para hindi siya masira. Ano po? Kasi dito tayo nag-o-observe ng laman ng CO2 kung nagka-carbonate pa ba o hindi na. No? So, sana ay meron po kayong nakuhang idea. May natutunan kayo dun sa tinuro ko. Kaya sana yung mga inuutusan natin nagpapalit ng CO2 tank, kailangan pakiingatan nila yung ating mga gauge. No? Sige, thank you.